for more weather updates, we have Pag-asa weather specialist John Manalo joining us via Zoom. Hi, John, eto, kamusta na tong si, nasaan na tong si severe tropical storm Uwan? Opo, huli po natin ito na namataan dito sa 1,500 kilometers east ng northeastern Mindanao. At papalapit pa po ito. At this moment ay mas umiksi pa yung distansya niya at nakita din natin na yung pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility ay bukas na ng madaling araw. Magpapatuloy pa rin naman yung pag-intensify nito at aabot ito ng typhoon category bago pumasok ng PAR. Pag nasa loob na ito ng PAR, itong magiging si Bagyong Uwan ay mas lalakas pa into super typhoon bago ito mag-landfall. Yung landfall point na ating base sa ating advisory ay nananatiling dito sa pagitan ng Isabela at Aurora. Pero dun sa iba pang atmospheric systems na pwedeng Nawala. Ako si John. John? John? John, are you still there? Oh, nawala. Yeah, ulit. he was talking about yung... kasi yesterday when we were talking to John, we were talking about yung probability of Santa Tama. The initial report that came out was northern Luzon. So that means that's the Ilocos region. Yes. But there was also a second report that came out in probability na hitting central Luzon. And reports were also coming out from Pag-asa that medyo tumagal siya sa dagat. Hindi siya gumagalaw, para nagsa-stagnate siya. Which is bad because when it stays longer sa sea, it is gaining strength. Humihigop siya. Kumbaga parang cellphone na nag-charge yan. Totoo. Nag-iipon ng lakas at gumagapang paloob. Pagpasok niya ng landfall, mag-landfall siya, ayan, super typhoon. Kaya nga daw maganda rin pag-usapan dito, hindi lang yung, kasi alam naman natin ang tutumbukin nitong lugar is yung bandang Aurora, Tuguegarao at Cagayan area. Pero magandang makita rin daw yung rain band nitong bagyo na to, yun ang dapat matutukan din kasi malawak talaga. Nakita naman natin sa monitor natin ngayon na malaki-laki talaga yung lawak nitong severe tropical storm na to na Uwan. Yeah. At I think we have John. Yeah, John? we have... John? Nandiyan ka ba, John? Yes po. Opo, Yun. naputol po kanina. Ang John ka na ba, Yeah, John? John, to get back to the question yesterday, nag-usap tayo about yung probability ng track nito. Ano ba ang probable track na ni Uwan? Opo, nananatili po na dito sa pagitan ng Isabela at Aurora pero mas tumataas na yung tsansa na mas bumaba pa ito. At pag ganun po yung nangyari, mas malaking bahagi ng ating bansa, mas maraming kababayan natin yung maaapektuhan. Ang pinakamataas na signal na nakikita natin dito sa Metro Manila ay maaaring umabot ng signal number 2 at kapag bumaba pa ng bahagya yung track nitong magiging si Uwan, ay posible na maging signal number 3 din dito sa Metro Manila. Yeah, John, so ang nakikita niyong mas probable ngayon ay tatawa ng Central Luzon. So that's Nueva Ecija region, that's Tarlac, Pampanga. Tama ba yan? Yun, opo. Alright, John. Tapos tama ba yung report na lumalabas na pag pumasok si Uwan, no, na medyo bumagal sa ocean, meaning it's gaining strength? Yes po. Kaya po yung pagiging super typhoon niya ay nananatili na malaki po talaga yung posibilidad. Okay, kanina nga pinag-uusapan namin dito nung nawala ka dyan, ng tinutumbok nga nito yung Aurora, Tuguegarao, Cagayan area, pero mahalaga din daw na ma-focus din natin yung pagbabantay sa rain band nito. Diba? So can you explain to us ano yung rain band at saka ano yung mga specific na lugar na nasa loob nitong rain band? Opo, bali yung sa kasalukuyan, itong kahit severe tropical storm pa lamang po itong si magiging Uwan, umaabot na ng 720 kilometers yung radius niya nung rain bands. Yung rain bands po, ayan po yung from sentro ng bagyo hanggang dun sa extension niya ng kaulapan na associated dun sa ikot nitong si magiging si Uwan. Bahagya po ito naliliit habang ito ay nag-intensify hanggang sa maging typhoon siya, magkaroon na ng definite na mata. And eventually, mas lalaki po ulit pag naging super typhoon na ito. Ibig po sabihin, yung mga lugar na aabutin ng mga pag-ulan ay mas malawak po. So kumbaga, John, you're saying with the track that it's going, natatama sa Central Luzon, which is the center of Luzon nga, no? Ika nga. You're seeing almost, possibly the entire Luzon will be covered by the storm, kundi hangin pati yung ulan. Tama po yun. At ganun din naman yung northern part ng Visayas. Kapag bumaba pa ng bahagya itong bagyo na ito, ay pati yung central part ng Visayas, pwede rin naabutin itong Caraga region or yung northern Mindanao dahil sa lawak po. Pasok ng Cebu. Yes po.
dahil po sa lawak nung nakikita natin. Although yung signal number 3 o yung talagang malalakas na hangin ay nakadepende sa magiging posisyon niya, around 100 to 150 kilometers radius, ayan yung signal number 3 hanggang signal number 5. Pero yung lawak ng kaulapan niya, yung mga magpapaulan ay malawak po. What type of a volume of rain are we talking about, John? Lagpas po ito ng 200 millimeters, Wow. lalo na doon sa baybayin mismo. Yung ganong amount po, posible yung mga widespread o malawakan na mga pagbaha. Kasi para lang mas maintindihan ng ating viewers dyan, kasi sinabi nila nung kay Bagyong Tino ay para isang buwan daw yung naibuhos na ulan, 'di ba? For the last 2 days ba yun na nandito siya. So dito sa Uwan, paano natin mahahalin tulad yun? Opo, particular po yung amount na yon dun sa station natin sa Mactan, na kung saan ay yung climatological value for the whole November ay around 131 millimeters. Ibig po sabihin nun, sa buong November, yung normal na nare-receive ng station natin sa Mactan ay 131 lang. Pero nung dumaan itong si Tino ay umabot ng 183 millimeters. Ibig sabihin, yung Wow. total amount ng pag-ulan nila for November ay lagpas pa doon yung inulan for 1 day lang. Oo. At dito po sa pagdaan nitong magiging si Bagyong Uwan, posible din po yung mga rainfall extreme rainfall events ay maranasan natin, lalo na doon sa 200 babaybayin. Alright. Opo. 200 millimeter di ba? Hindi, John, pero para for proper context, kasi magandang ibangga natin ito. Ano ba ang binagsak ng Ondoy in that yung 1 day na yon? Yung binagsak po ng Ondoy ay more than 200. Di ko po mababanggit Yung More than exactly yung 200. amount. Opo. Oh. Nakadepende po ito. Mahalaga din po na ma-mention natin. Depende po ito dun sa station na reference natin. Yung Ondoy po, kung titignan natin, kung halimbawa, Mactan lang yung pag-uusapan natin, ay iba naman po yung amount doon. Pero dito sa Metro Manila, ay iba naman din po yung magiging that's epekto o right. yung amount ng rainfall. Opo. Oo, Pero tama John, naman. baka ma-explain natin sa kababayan kasi malakas din naman ang hangin itong uwan, no? So, di ba usually pag malakas ang hangin isang bagyo, kahit may malaking volume ng tubig ang dala ng bagyo, pwedeng may pag-asang ibato nito or mag-dissipate yung rain na dala nito dahil sa lakas ng hangin. Posible din po yun, lalo na dun sa eyewall. Pero after po dumaan ng malalakas na hangin na yun, yung rain bands ay tatama pa rin po sa kanila. Ibig po sabihin, ay maapektuhan pa rin po sila ng mga pag-ulan. Ayun. Sa pagpasok nitong severe tropical storm Uwan, kailan natin mararamdaman yung pinaka-peak nito? By Monday po ng madaling araw, ito po yung pinaka-critical na time dahil ito po yung base sa ating advisory, ito yung landfall. Ito yung time na kung saan magla-landfall itong magiging sibag yung uwan. At hanggang throughout the day, Monday hanggang Tuesday, ito po yung time na kung saan pinaka-makaka-apekto itong magiging sibag yung uwan sa atin. Pero tomorrow, anong effects mararamdaman natin? Tomorrow po ay makakaranas na tayo. Tataas na rin natin yung signal number 1. Yung signal number 1 din po ay para sa kaalaman ng iba nating kababayan na meron tayong 36 hours na lead time. Kapag signal number 1 po natin, that doesn't mean na mararanasan na natin agad yung lakas ng hangin. So 36 hours from that time ay bago natin maranasan or within that time frame mararanasan. And then magiging 24 hours dun sa mga signal number 2, yun yung time frame naman. And then magiging 18 hours, signal number 3. And then sa magiging 12 and 6 hours po kapag signal number 5. Yung signal number 5 po, yan yung 185 kilometers per hour. At yan naman po, yung nakakapagpabagsak at nakakapag ng mga puno at nakakatanggal ng mga bubong at nakakasira ng mga kabahayan. Nako. Again, kailan yung exit niya sa Philippine Area of Responsibility? Sa kasalukuyan po ay posible na lumabas ito by late ng Tuesday or sa Wednesday po. Nakadepende rin po Tagal. ito sa magiging bilis niya habang binabaybay yung ating kalupaan. John, it's nice you mentioned yung mga lead time sa bagyo at pagde-declare ng mga signal, no? Malaking tulong ito sa mga kababayan natin. So, ang critical na titignan natin dito is Sunday. Titignan natin kung ano yung signal number na i-declare nyo sa area. So, malamang pag Sunday night kayo nag-declare ng isang signal, sa Monday morning yan na magiging signal na mararanasan. Tama ba? Tama po yan, opo. Alright, kasi madami nag-aabang about, of course, here we are again sa usapin ng declaration ng school. Di ba? Wait lang, may pahabol ata si Sir John. Oh, John, go ahead.
Opo, sa mga, halimbawa may sumusubaybay po sa atin na mga mangingisda Oh, yeah. o mga pumapalaot, ay mahalaga din po na malaman nila na as early as tomorrow ay magtataas na tayo ng gale warning. Kaya hindi na po natin i-advise. Halimbawa yung mga kababayan natin na pumapalaot for several days para mangisda ay dahil as early as tomorrow magre-release na tayo. Ibig sabihin matataas na alon na yung pwedeng maka-apekto sa kanila. And this, habang paglapit naman po nito ay mag-i-issue na rin tayo ng storm surge warning. Ibig sabihin yung posibilidad nung tinatawag din natin na daluyong, yung lakas ng alon na pwedeng humampas sa ating dalampasigan ay magbibigay na rin po tayo ng warning patungkol doon. And yes po. Kaya ang advice ng Pag-asa at saka ng OCD, if I'm not mistaken, Sir John, ay ngayon pa lang, kung po pwede nang maka-evacuate yung ating mga kababayan na nasa high-risk area, ay ma-evacuate na sila. Yes po. Opo. And gusto ko rin po i-emphasize, gusto ko rin po kayong pasalamatan, Sir Angelo and Angela, dahil doon sa mga sa Q&A na ito, dahil malaki po yung tulong nyo. Lalo na, hindi lang po sa amin, kundi sa ating mga kababayan, na maipahatid sa kanila na mas maiintindihan nila yung warnings na nilalabas natin na kahit normal na tao po ay madadigest. Isa po kasi yung may mga nakakarating po sa atin na hindi nila ganun maintindihan yung warnings natin. Kaya gano'n na lang po yung gusto natin na ipabatid sa inyo na pasasalamat sa pag-elaborate po at tulungan din po kami. Of Opo. course, thank you, John, also for the job that you do now. Very, very, very quickly, may chance ba itong uwan na humina or mawala? Or talagang papasok na? May posibilidad din po ito na bahagyang humina, lalo na pag nagkaroon ng interaction sa ating kalupaan, at posible din na yung dry air na kasama nitong cool at saka yung malamig na hangin na galing dito sa amihan ay pag pumapasok po sa bagyo, pero nakikita natin na hindi ganun kalakas yung magiging paghina na dadalhin nito. Pero still looking to the positive side, hopefully mas humina pa po siya. Ayun. Okay, sige. Yeah, thank you for that, Pag-asa Weather Specialist John Manalo, for the updates.